programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa wakas ay dismiss na ang kaso laban kay Lilet at si Ino na ang nadidiin sa kaso. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Sa korte, tila naging pipe sa harap ng hukuman ang testigo nila Eira na si Evelyn matapos gisahin at tanungin ni Lilet ng paulit-ulit. Kaya naging isang malaking puntos para kay Lilet na mapatunayan sa hukuman na tila may tinatagong lihim o may pinoprotektahan si Evelyn kaya hindi ito makasagot kay Lilet. Kaya nang matapos agad ang paglilitis, kinausap ni Eira at Attorney Renan si Evelyn sa labas ng korte. Dito na hindi nakapagpigil si Eira sa galit kay Evelyn. Sinira daw ni Evelyn ang mga plano nila. Kaya diretsahang nagtanong si Eira kung may tinatago ba si Evelyn at puro pagsisinungaling lang ang lahat ng sinabi niya kay Eira bago siya isalang sa witness stand. Ganun rin si Attorney Renan. Naiinis si Attorney Renan dahil pinag-aralan at pinagpraktisan pa raw nilang mabuti ang gagawin nila maging ang mga posibleng itatanong raw ni Lilet sa korte ay sinanay nilang dalawa. Ngunit naging tameme raw si Evelyn sa harap ng korte. Nasampal pa ni Eira si Evelyn sa sobrang inis niya dahil sinira ni Evelyn ang diskarte nila sa korte. Samantala, si Lilet naman ay malakas ang kutob na hindi lang basta-basta kinabahan si Evelyn sa korte. Malakas ang kutob ni Lilet na may tinatago si Evelyn at may kumokontrol lang sa kanya kaya hindi niya nagawang sagutin ang mga tanong ni Lilet. Ganun rin si Kurt, pati na rin si Ramir. Ramdam nila na nagsisinungaling lang si Evelyn sa harap ng korte. Samantala, hinahanap naman ni Constantino ang anak na si Ino. Hindi alam ni Constantino na umalis na ang anak para magtago panandalian. Maya-maya ay nalaman ni Constantino kay Calorena na pinagbakasyon muna ni Calorena si Ino. Dito na nagsimulang magtaka si Constantino kung bakit bigla na lang pinaalis ni Calorena si Ino para magbakasyon. Pinaliwanag ni Calorena na yun raw ang kailangan ni Ino. Kaya naman sinabi ni CRD na naayos na niya ang gusot na ginawa ni Ino kay Cyrene. Kaya wala na raw dapat ipag-alala pa si Ino. Maliban na lang kung may ginawa raw muli si Ino na kasalanan. Sinabi ni Calorena na pinoprotektahan niya lang ang anak niyang si Ino. Kaya nagsimula nang magtanong si CRD kung saan naman pinoprotektahan ni Calorena ang anak na si Ino at bakit bigla na lang umalis si Ino para magbakasyon. Ano na naman raw ang ginagawa ni Calorena? Kaya lumalaki raw ang anak nila na si Ino na walang accountability dahil kinukonsinti ito ni Calorena. Inamin ni Calorena na konsentidora siyang ina. Ginagawa lang raw niyang protektahan si Ino dahil ina siya at mahal niya ang anak niyang si Ino. Kailangan raw ni Ino si Calorena, kaya gagawin ni Calorena ang lahat para protektahan ang anak. Hinanap pa rin ni CRD ang anak na si Ino para makausap. Ngunit ayaw sabihin ni Calorena dahil alam ni Calorena na papagalitan lang ni CRD ang anak at sasaktan. Nagsabi si CRD na wag nang ipagtanggol ang anak dahil kung may kasalanan si Ino, kailangan niyang managot ngayon. Pinaglaban ni Calorena na walang pananagutan ng anak nila dahil walang ginawa si Ino. Nagwika si CRD na napapagod na raw siyang protektahan pa si Ino. Intindihin na lang raw ni CRD ang anak na si Ino. Dito na nga nalaman ni CRD na nandoon mismo sa crime scene ang anak na si Ino. Kaya pinilit niyang paaminin si Calorena kung saan niya tinago ang anak niyang si Ino. Ngunit sa huli ay napaamo ni Calorena si CRD at napili nila na protektahan muli ang anak na si Ino. Kaya hinayaan na lang ni CRD ang anak na si Ino na magtago muna sa lugar na hindi nila makikita. Samantala sa kulungan,
Binabangungot pa rin si Lilet ng mga nangyayari sa buhay niya ngayon. Kaya hating gabi ay bigla na lang nagising si Lilet at hindi mapigilan ni Lilet ang sarili na maiyak sa nangyayari sa kanya. Habang umiiyak si Lilet ay iniisip niya lahat ng memories nila ng yumaong ina na si Attorney Meredith. Natakot si Lilet sa panaginip niya dahil mukhang makatotohanan. Nananalangin si Lilet na sana puro masasayang alaala na lang nila ni Attorney Meredith ang bumalik sa alaala niya. Huwag na yung gabing na pinatay si Attorney Meredith. Nananalangin si Lilet na sana ay mahanap na nila ang taong pumatay kay Attorney Meredith. Samantala, sa lugar na pinagtataguan ni Ino, iniisip ni Ino kung bakit kailangan niya pang magtago, samantalang wala naman siyang ginagawang masama. Sa kabilang banda, naglabas ng sama ng loob si Lilet. Iniisip ni Lilet kung bakit siya pa ang napagbintangan sa kaso at bakit siya pa ang dinidiin, samantalang wala naman raw silang ibang iniisip kundi kabutihan. Pinaparusahan raw siguro sila. Nagsabi si Lilet na gusto na niyang sumuko. Iniisip ni Lilet na siya ang nakakulong samantala ang totoong kriminal na pumatay kay Attorney Meredith ay nandoon sa labas at malayang nakakagalaw. Kinabukasan ay binisita nila Ramir, Tinang Ses at Kurt si Lilet. Kwinento ni Lilet na pati sa panaginip niya ay pumapasok na ang tungkol sa kaso. Hindi raw nakakatulog ng maayos si Lilet. Hindi na raw tuloy alam ni Lilet kung papanig sa kanila ang judge. Kaya sinabihan ni Tinang Ses si Lilet na wag silang susuko. Magtiwala raw sila Lilet at may ipapadala ang Diyos na isang tao na makatutulong sa kanila. Sumang-ayon naman si Ramir sa sinabi ni Tinang Ses. Pinalakas nila ang loob ni Lilet. Ganon din si Kurt. Hindi daw siya tumitigil sa pag-iimbestiga para lumabas ang totoo. Naniniwala sila may naidarating na testigo na magsasabi na hindi si Lilet ang totoong pumatay kay Attorney Meredith. Lumipas ang mga araw. Hindi makatulog si Marites. Iniisip niya pa rin ang kasunduan nila ni Calorena. Kaya naman naisip nitong si Marites na lisanin na ang bahay nila Calorena at dumiretso sa presinto para sabihin ang lahat ng nalalaman niya. Dito na kinausap nitong si Marites si Kurt at sinabi lahat ng nalalaman niya na si Ino ang totoong pumatay kay Attorney Meredith dahil nakita niya ang damit ni Ino na punong-puno ng dugo. Dito na nga naisip ni Kurt na iharap si Marites sa korte para sabihin na hindi si kaya naman nang biglang lumabas ang testigo nila Lilet ay bigla na lang nagdesisyon ang korte na malaya na si Lilet at binabasura na ang kaso dito kay Lilet. Tuwang-tuwa sila Lilet dahil sa wakas ay malaya na si Lilet. Ngunit hindi pa rin titigil si Lilet hanggat hindi nahuhuli ang totoong may sala kung bakit namatay si Attorney Meredith. Malusutan kaya ulit ni Ino ang kasong kakaharapin niya? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.